stand erect and raise your heads, because your redemption is at hand. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While some people were speaking about the temple, about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings, Jesus said, "All that you see here, the days will come when there will not be left a stone on top of another that will not be thrown down." Then they asked him, "Teacher, when will this happen, and what sign will there be when all these things are about to happen?" Jesus answered, "See that you do not be deceived. For many will come in my name, saying, 'I am he,' and the time has come. Do not follow them. When you hear of wars and insurrections, do not be terrified, for such things must happen first, but it will not immediately be the end." Then he said to them, "Nation will rise against nation, and kingdoms against kingdoms. There will be powerful earthquakes, famines, and plagues from place to place. Awesome sights, mighty signs will come from the sky. Before all this happens, however, they will seize and persecute you. They will hand you over to the synagogues and to prisons. They will have you led before kings and governors because of my name. It will lead to your giving testimony. Remember, you are not to prepare defense beforehand, for I myself shall give you a wisdom in speaking that all your adversaries will be powerless to resist or refute. You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends. They will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance, you will secure your lives." The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. They call this kind of literature, what we just heard in the Gospel of Luke, they call it apocalyptic. Can you mention it? Apocalyptic. Yan. Apocalypse. End times ang tawag dyan. So that's a type of literature about somehow doom. And Jesus was telling us to be kind of not deceived by prophets of doom. Kasi sabi niya, may mga darating, sabi niya, nariyan na. It's about to come. They would even say, "Ako yun, I am the one to come." They say that he will be the Christ who will be coming at the end times. Diyan po sa Luneta, ginagamit po ang pangalan ni Kristo. INC, KOJC, JIL. Di ba mga Jesus, Jesus Christ,
Kristo. Di ba? Marami po magsasabi na si Kristo'y dumating na at kanyang babalik na ang kaharian ng Diyos sa lupang ito at magkakaroon na ng katarungan. Sabi niya, relax. Do not be deceived. Because there will even be, sabi niyo, signs? Wow. Earthquakes. Yan, the big one. Handa na ba kayo sa earthquake? Sa aming eskwela po, binigyan ako ng hard hat. Binigyan ako ng isang parang pag meron daw glass, at least matitiktik ko at makakahinga ako. Binigyan pa ako ng pito. Di ba? Sabi ko at 72, tama na. O magkakalindol, earthquakes, volcanic eruptions, at magkakaroon ng baha, malalakas na ulan, ayan na, ayan na. O ano, takot na tayo. Talagang dapat tayo matakot. Kasi yung end of the world, huwag niyong isipin darating sa panahon natin. Maraming tao gusto nila ang end of the world para gusto nila pag namatay sila, sama-sama tayo lahat. Huwag naman. Ikaw na lang, di ba? Huwag mo kaming isama pa dyan. Pero sa totoo lang po, ang kamatayan ay katapusan. At bawat isa po, ito po ang gusto sabihin may katapusan ang buhay mo. Di ba? Malapit na po Advent, sasabihin ko sa inyo na yung 4 na kandilang yon. Ang tingin ko doon, tagte 20 years lang. There are 4 candles of Advent. Di ba? Ineng, ilang taon ka na? How old are you? 9. So, kalahati ng first candle, naubos na. Pakalahati ka na lang ng first. May 3.5 ka na lang. Alam mo ako, yung 4th candle ako, half na lang. Biruin mo, 72 na ako. Ikaw, Mar, ilang taon ka na? O, sabay pa tayo. Sige, magsabay na tayo. Ha? Biro mo, 80 daw, 80 years old for those who are strong. So, ilang taon ka na, brother? 40? O, tapos na ang 2 kandila mo, 2 ka na lang. Kita nyo, isipin nyo talaga may katapusan. And I'm happy that there is that symbolism that is given to us on Advent season. It speaks about the end times too. Pero Jesus did not tell us when. Did not tell us how. Kasi yun ang tanong sa kanya, when will this happen? What will be the signs is going to happen? Sabi niya, ang sagot niya Jesus answered them. Sabi niya, see that you are not deceived, for many will come in my name, saying, I am He, and therefore the time has come. No. Rather, kung sigurado tayo may katapusan ang buhay natin, sabi nila, those who know they will die, they live better. Yung alam nila may katapusan, nabubuhay sila ng mabuti. Yung akala nila walang katapusan, naku, gugulo ng buhay. Hindi lang, nanggugulo pa sa iba ang buhay nila. Pero may katapusan po. So, 2 bahagi pala yan. Yung naghahanda sa katapusan nila, at yung sa tingin nila, matagal pa yan, matagal pa yan. Pero pala, ang katapusan, it's like a blazing sun. First reading po. Lo, that day is coming, blazing like an oven. Ayan, Pantay-pantay po tayo dyan. The same sunlight, the same warmth of the sun. But there are 2 types that will react to that sun. The proud, the evildoers will be stubble. That sun will set them on fire.
leaving them neither root nor branch. Di na sila mabubuhay talaga. Kasi yung sana may root ng konti, may branch, pwede ulong tumubo, wala. Ubus yan. Completely extinguished. Pero meron iba, sabi niya. But for you who fear my name, that Sun of justice will bring healing rays. Pagagalingin ka ng araw na yan. Di ba nung COVID tayo, no? Pinalabas tayo sa 8 o'clock to 9 o'clock sunlight. Kasi healing yung sunlight pala. Pero sa masasama, sunog ang mangyayari. Sa mabubuti, ginhawa, kagalingan. So, pakitanong sa katabi mo. Katabi mo ba, pinsan mo, nanay mo? Nanay mo. Try mo sa nanay mo, saan kaya ako? Yung masusunog o yung mapapagaling? Pakitanong sa kanya. Siya may alam eh. Di ba? Sino pa ang tatalugin nyo? Ha? Alvin, try mo si ano? Si Monique, kung nasan ka. Kayong mga mag-asawa, alam nyo kung nasan ka. Huwag kayong magtanong sa akin. Ha? Kayo lang may alam. Kayo ba ay nabubuhay ng palalo, mayabang, nakasisira? Ending, ha? Maubos ka. O ikaw may takot sa Diyos at meron kang pag-alaga, pag-aruga sa kapwa kagaya ng Diyos. Yon ang tanong sa katapusan na to. Ha? How are you? Not when, what is the time and date, but you. How are you? Ito, nakalagay naman kay St. Paul in his second letter to the Thessalonians. Kasi sabi niya, may mga tao naniniwala sa katapusan, nagkamot na lang sila ng tiyan. Hindi na sila nagtatrabaho. Tama nga naman, di ba? Ba't ka mag-iimpok sa bangko? Eh, next month, wala nang mundo. Ano pa gagawin mo sa inimpok mo? Di ba? Ano pa gagawin mo? Eh, kumain ka lang araw-araw sa Vikings, di ba? At least busog ka. Ano pa gagawin mo sa iimpokin mo? Eh, wala naman palang kwenta na. So sila, hindi na sila nagtrabaho. Malapit na eh. Sabi ni St. Paul, we hear that some are conducting themselves among you. Huh? They do not work. Sabi niya, those who do not work should not eat. Ala. Yung tatamad-tamad, walang karapatan mananghalian o maghapunan. Bigyan nyo na ng almusal, pero after that, maghanap na lang siya ng trabaho. Mahalaga yan, ha? Hindi lang oh. Sabi niya, hindi lang sila nag-aantay ng biyaya. And then, walang ginagawang mabuti. Sabi niya, they even conduct themselves in a disorderly way, keeping busy by minding others' business. Nagmamarites-marites pa. Kung ano-ano pa pinag-uusapan. Lagay ng lagay sa social media kung sino may mali. Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin, magulo. Magulo. Hindi lang lindol, hindi lang baha. Ang gulo po ng ating mundo. Sasama ka ba sa gulo? Magiging panggulo ka rin ba? Yan ang tanong. O magiging solusyon ka? Alam niyo, hinahawakan ni Monique at saka ni Alvin, kalang anak. Si Erin, 6 years old. Si Aaron, how old are you? 3. Kung hindi po natin aayusin ang bayan natin, yung dalawang yan, 10 pulutin yan 20 years from now.
Wala silang kakainin. Wala silang pwedeng pagsimulan. Bakit? Hindi natin inalagaan ang kanilang bayan. Di po to atin. This is not our country. It's the country of our children. So if you're not looking more than yourself, you belong to the proud. You belong to those who are not doing anything, minding others' business. When bawat isa po sa atin, may kakayahan maging solusyon. Meron po. At huwag niyo sabihin sa akin, magdadasal ako sa Diyos kasi sasabihin ng Diyos sa inyo, sabi ni Kristo, eto na nga ako, nasa krus, ako na naman. Siya uli. Hindi ba tayo magkukumonyon? Di ba natin tatanggapin si Kristo ngayong araw na to para paglabas sa simbahang ito, magja-Jollibee lang ba tayo? Magwi-window shopping? Titinan natin ang bibili natin sa ating 30th month pay? O, narito tayo, baguhin po natin ang puso, damdamin natin. Pakita po natin ang tunay na pagbabago. At ang pagbabago yan ay iniisip natin ang kapakanan ng higit sa atin. Yon ang magandang paglusob, pagharap sa katapusan. Something that you have done for the benefit of many. Kasi inako po niya ang kasalanan. Lahat ng gulo, kinuha niya. At di niya ibinalik. Hindi niya sinabi sa mga Hudyo, sa mga Romano, makarma sana kayo. Di ba sinasabi niya yan? Ha? Yung mga kumurako dyan, makarma sana kayo. Eh, meron ba kayo naging solusyon doon? Ipagdasal yung makarma sila? Mauwi lang sa piitan. Meron ba tayong gagawin to prevent further? Eh, tao din sila eh. Eh, kayo, tao din tayo eh. Di ba kapwa natin sila? Di ba kapwa rin nila tayo? Ang pagkulong sa ating kapwa at akala natin yon ang solusyon. Sorry po. Paikot-ikot lang yan. Kasi may iwan pa rin tayong ganid, arogante, mapagsamantala. Ang katapusan po, totoo. Ang pamumuhay mo, na sana makatulong sa kapwa, ang katapusan ay magpapagaling sa iyo. You will become part of that eternal joy because you have shared that joy already now. So, bago po magtapos ang ating liturgical year, inaanyahan ko po kayong lahat, pausayan po natin ang ating pamilya, ang inyong pag-aasawa, ang inyong relasyon sa inyong anak. Meron po akong sasabihin na konti. Ang Santo Papa, Pope Leo, nagpadasal sa buwan ng Nobyembre, prayer for the prevention of suicide. Hindi naman siguro kayo hindi nagbubukas ng media, may 2 pari na po nagpakamatay. Pari po, ha? Ang laki po ng ating mental disability ngayon. Apo ng aming kasambahay na nagluluto sa amin, nagbigti at the age of 18. At nag-iwan ng sulat sa kanyang jowa, sa kanyang syota. Sabi niya, bisitahin mo ako sa burol ko. Puntahan mo ako sa aking puntod kasi iniwan mo ako. Wow. Ganun na lang ba ang buhay ng tao ngayon? Papasok sa hopelessness. Alam niyo bakit? 9-year-old,
3 and 6, ba parang pwede itong ikarambola, 369, ha? Huwag niyong iwanan ang anak niyo na may smartphone. Kasi yung kanyang scroll niyan, hindi niya naintindihan. Pero yung images, nakikita niya. At napupunta sa kanyang brain cells. At yung akala niya yan, tuloy-tuloy, pare-pareho, magiging totoo. It is a study ngayon. Smartphone, social media, has contributed to a lot of loneliness and isolation. Buti pa sila may pagkain, buti pa sila nasa restaurant, buti pa sila may magandang damit, buti pa sila taga-Harvard, gumraduate, buti pa sila, buti pa sila. Kawawa naman ako, mahirap lang ako. Yon. Children cannot process what they receive from social media today. There's such a load of information. It is not useful. It's not even not useful. It is terrible in their mentality. So I'd like just to suggest to you, alamin nyo ang pumapasok sa isip at damdamin ng inyong mga anak. We're going to run a seminar in January, the signs and the symptoms of adolescent self-harm and suicide, of a very well-known psychiatrist. Kasi her study shows that there are real effects of our humanity today, the way we organize our life, that the children find, bakit pa kailangan mabuhay? Tapusin ko na ngayon. I wish and pray, sisters and brothers, we make a life better, not just for ourselves, but for them. I appeal for the sake of the young. Let's make it a better place. I believe in God. Father,